Ang nangyari, nakikitira lang daw sila sa sa bahay ng kaibigan nila. Pero yun yung pinaka nalulungkot daw sila na kailangan na nilang umalis ng Canada. Umiiyak nga yung yung nanay, yung babae. Kasi yung buhay nila nasa Canada na. Iyak siya ng iyak. Yun. Hey. Sundo tayo sa aking misis. Galing ko lang sa diyan sa Murray, yung binilan nitong dealership. Kasi 'di ba, pina-change oil ko to sa sasakyan. Tapos kagahapon nung sinundo ko hinatid ko yung anak ko sa sa meron silang Christmas concert, may performance. Napansin ko yung ilaw na itong sasakyan, kirat. yung kanan na na headlight, wala. Sabi ko, patay tayo dyan. Baka may nangyari dun sa nung nag-change oil, kasi chinek nga lahat, di ba? Kaya dinala ko kanina. Paghatid ko, tumambay muna ako sa may kasi malapit lang yung dealership sa Tim Hortons. Bali hinintay ko na lang. Papunta ako sa Tim Hortons, malapit lang yun Para siguro mga 5 minutes away lang. Ano pala ngayon? Minus 23. Pero yung feels like niya, ang lamig. Feels like minus 30 pala. So nung naglalakad ako, parang nagsisisi na ako. Gusto ko nang bumalik sa dealership, doon na lang tumambay. Sobrang lamig. Ang sakit sa kamay. Tapos wala akong hindi ako nakabonet, hindi ako nakabini. Buti lang may hood tong jacket ko. Pero ang sakit pa rin sa tenga. Tapos yung mukha ko manhid na. Lapit lang nalakad yun ako. Patay tayo dyan. Ngayon, siguro naghintay ako mga 2 oras din. Tapos yun, naayos na. Okay na yung ilaw ko. Buti na lang, walang bayad. Kasama para sa warranty. Very good. Tapos nga pala, si Paulo, shoutout kay Paulo. Kasi lagi ko napapakita rito sa di ba? Sa mga videos ko yun tungkol sa mga nakasidan dito, yung mga taka 2-wheel drive, hirap sila sa snow, ganyan. Meron siya sinend sa akin na video, all-wheel drive versus 2-wheel drive. Pero yung 2-wheel drive na sasakyan, naka-winter tire. Tapos yung all-wheel drive, naka-ordinaryong gulong. Sa snow pinatakbo mas maganda pa rin yung takbo ng naka winter tire na kahit 2-wheel drive lang. Ibig sabihin, malaking tulong talaga pagka naka winter tire yung isang sasakyan. Kahit 4-wheel drive pa yan, all-wheel drive or 2-wheel drive. Basta naka winter tire ka, safe. Kaya pinakita ko, sinend ko rin kay John, yung sa bayo ko. Sabi niya bibili na raw siya ng winter tire. Kasi kailangan for safety rin Yun lang naman yung balita. Meron na naman magrereklamo nito. Ang tagal-tagal naman ng video mo. Wala naman sa topic yung simula. Ganun talaga, pampahaba ng video, di ba? Hindi. Pero, yung gusto kong ikwento sa inyo, merong pamilya na 2016 pa sila rito pero as temporary foreign worker. Ngayon, 2025, na sila, sa pamilya nila, 4 lang silang dumating. Ngayon, nanganak na si Mrs. Ang problema, eto na nga 2025, nawalan sila ng status bigla. Lang sila, temporary foreign worker. Pero nung 2023 daw, na sila, parang nagpa-aruga na sila sa consultant. Nagbayad pa raw sila ng $3,000 to $4,000 para mag-asikaso ng kanilang permanent residency, saka yung mga renewal nila ng mga work permit. Kasi nga hindi pa sila PR, di ba? Kung gano'n kasi ginagawa, pagka hindi ka pa permanent resident, magre-renew ka lang ng work permit mo, yung mga gano'n. So, kampante sila na merong nag-aasikaso ng kanilang papel, ganyan. Eto nangyari, kino-contact daw nila yung kanilang consultant. Ilang buwan na raw hindi nagpaparamdam. Nagtataka daw sila. Pagka sumagot daw sa telepono, tinatawagan daw ng lalaki. Pag sumasagot daw sa telepono yung consultant, puro daw palusot na ganito, ganyan, inaayos. Tapos kasi walang update ng kahit kasi alam nila mapapaso na yung work permit nila. Di ang nangyari, meron daw silang na-receive na mail na yung kanilang for ejection na sila ng sa Canada. Kasi hindi raw nila na-meet yung kailangan para ma-renew ng work permit.
Sabi, nagtataka ngayon sila. Kaya nila kinokontak yung ano nila, yung consultant nila na hindi nga sumasagot naman, kaya lang puro palusot yung ginagawa na ganito, ganyan, inaayos naman namin. Yung pala, ang cost ng ano nila, papaalis sila ng Canada, hindi sila in-inform ng consultant nila na kailangan nilang magbayad ng biometrics at dapat magbabiometrics sila. Yun yung pinakadahilan kung bakit napaso. Ngayon, wala na silang status. Ang nangyari ngayon, huminto na sila magtrabaho. 3 sila kasi yung panganay daw nila nagtatrabaho na rin. Ang problema nga ngayon daw, syempre wala raw silang wala silang status. Hinto sila sa trabaho. Ngayon, wala rin silang wala raw silang pambayad ng rent, wala raw silang pambayad ng mga ng mga bills nila. Ang nangyari, nakikitira lang daw sila sa sa bahay ng kaibigan nila. Pero yun yung pinaka nalulungkot daw sila na kailangan na nilang umalis ng Canada. Umiiyak nga yung yung nanay, yung babae. Kasi ayaw niya na raw bumalik sa country of origin nila kasi nga yung buhay nila nasa Canada na. Iyak siya ng iyak. Saka hindi pa rin hindi yung lalaki, construction worker yung yung tatay. Hindi pa rin Brazilian sila. Kawawa nga sa CBC yata yung yung ini-interview sila. Yan mahirap pag kayong kunyari, kaya minsan parang iniisip ko, mas okay pa rin na kung kayo kukuha ng hihingi ng tulong sa mga legal rito. Kayo yung immigration lawyer. Huwag kayong basta-basta yung kukuha yung sa mga mga consultant lang, mga ganyan. Kasi mayroong aksidente kaya pala traffic dito. Kita nyo nasa harapan. Mas maganda pa kumuha na lang kayo ng immigration lawyer kaysa yung yung sa mga consultant lang, kasi actually naman may mga maayos naman ng mga consultant, kaya lang usually yung mga consultant kasi lang din naman yan parang nag-DIY lang din kayo na wag magagalit yung mga consultant sa akin kasi karamihan ng mga consultant ganito yung ginagawa rin. Yung mga consultant lang din, parang alam mo yun, marami namang merong pero hindi lahat ganun kagagaling. Yung iba nasasayangan ng pera. Biruin mo yan, sinaalaala mo yung future nyo ng pamilya nyo, diba, dito sa Canada para maayos yung papel nyo, tapos hindi pala naasikaso, ganyan. Mas maganda pa, DIY nyo na lang sana, hindi na sana kayo gumastos. Pa sila, 2016 pa sila dito sa Canada. Ang pinagtataka ko, ba't hindi pa rin sila na PR? Ilang taon na lumipas, kami 2022 dumating, pero naasikaso namin yung papel namin, di ba? Naging PR kami. Simula LMIA yun. Sila 2016 na. Ayun, wala sila magagawa. Talagang aksidente. Tulad nito, ayun, aksidente. Salpok. Kakasabi ko lang yung yung tungkol sa safety ng ng kalsada no. Hindi ko na pinakita sa inyo at baka wala naman, mukhang okay, magtatawanan yung mga pulis Pero yun, ang advice ko sa inyo, kung kayo hihingi ng tulong sa mga yung mga expert, kumuha kayo. Pwede naman kayo kumuha ng consultant, pero syempre nyo na lang, i-research nyo na lang. I-background, i-BI nyo yung yung kukunin nyo na consultant. O kaya mas sigurado, immigration officer na lang, immigration lawyer na yung kunin nyo para at least yun, kayo, sigurado, no? Kasi mahirap ngayon, lalo na yan, mawawalan kayo ng status, mawawalan kayo ng trabaho, tapos sasabay pa yung yung gagastos kayo, di ba? Doble-doble na yung gastos mo, tapos wala ka pang income. Paano na yun? Lalo na yun, siguro wala silang savings. Kawawa, pamilya. 5 pa naman sila, napakahirap nun. Yun lang. At first time na traffic dito sa Brandon. Saka madilim na rin. Tapusin ko na tong video na to. No? Sige na. Like, share, subscribe. Yung mag-alam nyo na yun. Sige na, paalam. Mas pa no? Parang mas delikado pa pagka nilinis na ganito Kasi madulas. May party. Pwede ba numeretso? Parang mapos na itong mga to nagpapago ng red Para ako nasa Makati
Game day, di ba yun? Hmm. Siguro.